Ito yung ulam na kapag pinagsama mo, taob ang matigas mong kaning bahaw. Kung balak mo mag-ulam nito, sa gabi pa lang magsaing ka na ng madami. Hinahanda ko na pala yung ating mga lamas. Kung nakikita nyo, nagsisinga ako dyan. Sinisipon ako mga 2 araw na. Tuwing sinisipon ako at pasama na ang pakiramdam ko, ito ang madalas kong inuulam. Mabisa para sa akin to at nawawala yung masama kong pakiramdam. Lalo na yung sinisipon ako, nawawala siya kapag naghigop ako ng mainit na sabaw na ito. Nagprito pala ako dyan yung paborito nyong tuyo. Hinango ko na, luto na. Babawasan lang natin yung mantika. Ang sunod nating lulutuin, ito yung nagpapagaling sa akin tuwing masama ang pakiramdam ko. Ganyang kadaming mantika, pwede na yan. Magisa na tayo muna ng luya. Papalabasin lang natin yung masarap niyang aroma. Sinabay ko na din pala dito yung bawang tsaka sibuyas. Gigisahin lang natin ng maigi yung ating mga lamas at sinabay ko na din pala dyan yung pamintang durog. Papalabasin din natin yung natutulog niyang aroma. Tapos gagamit tayo dito sardinas, red tsaka green para sakto lang yung anghang. Gigisahin lang natin ng saglit, saka tayo maglagay ng patis. Gigisahin muna natin sa patis to yung ating sardinas, pero dahan-dahan lang ha, para hindi naman madurog yung ating sardinas. Tapos yung lata na pinaglagyan ng sardinas, nilagyan ko muna ng tubig para masimot talaga yung natitirang sauce. Naglagay din ako ng pampalasa, kahit anong pampalasa. Kapag kayo na ang magluto, pwede. Saka natin pakukuluan. Maraming salamat nga pala sa mga followers at sa mga kababayan nating OFW sa palagi nyong panonood. Ingat kayo palagi kung saang bansa man kayo. Yan pala yung ginagamit kong udong noodles. Hinati ko lang sa 3 yung laman yan kasi napakadami niyan. Pwede pa nating lutuin sa iba nating lutuin. Tapos naglagay din pala ako 3 pirasong linagang itlog. Ang perfect combination ng udong noodles, syempre yung miswa. Magkapatid talaga sila niyan. Masarap sa ganitong luto, maglagay kayo ng dahon ng mustasa. Kakaiba yung atake at kakaiba yung sarap niya. Pakukuluan lang natin ng saglit dyan, saka natin ilalagay yung dahon ng malunggay. Mabilisan na lang to ha. Huwag natin i-overcook yung udong noodles natin saka yung miswa, lalo na yung malunggay. Kapag nailagay na natin yung malunggay, off na natin agad yung apoy para hindi ma-overcook yung ating udong noodles saka yung miswa. At kung umabot ka na sa part na ito, maraming salamat sa panonood. Huwag mo namang kalimutan i-share ang video na ito at i-follow mo na rin ako para lagi kang updated sa mga video ko. Maraming salamat din sa mga bagong followers at kung bago ka pa lang dito, welcome na welcome kayo dito at siguraduhin ko sa inyo na mag-i-enjoy talaga kayo. At kung nagkikrave ka na nito, wala nang plano-plano, mamalingki ka na at magluto ka na nito. Lalo na pabago-bago yung panahon, hindi natin maiwasan na magkasipon. Tulad ngayon na sinisipon ako, nung nakapaghigop ako nito, lumuwag yung pakiramdam ko. Bago ko tapusin ang video ko na ito, maraming salamat sa panonood. Higop sabaw na tayo! Sarap.